Buksan po natin ang Bible sa ating awit 136, 1-4. Pawasahin po ni Myla. Awit 136. Kahit natin ngayon. Chapter 136, verse 1-4. O mga pasalamat kayo sa Panginoon sapagkat siya'y mabuti, sapagkat ang kanyang kagandahang loob ay magpakailanman. Verse 2, O magpasalamat kayo sa Diyos ng mga Diyos, sapagkat ang kanyang kagandahang loob ay magpakailanman. Verse 3, O magpasalamat kayo sa Panginoon ng mga Panginoon, sapagkat ang kanyang kagandahang loob ay magpakailanman. Verse 4, sa kanya na gumagawang mag-isa ng mga dakilang kababalaghan, sapagkat sa kanyang kagandahang loob ay magpakailanman. Puro magpakailanman. Ang kagandahang loob ng Diyos, lagi mauna. Kapag po na pag-aaralan natin ay miracle. Miracle. Milagro, himala, at kababalaghan. Ano po ba yung miracle? Ang miracle po ay, ito po ay gawa ng Diyos. Hindi po ito gawa ng tao. Ito po ay divine intervention. At ito po ay hindi pangkaraniwan. Kasi ang miracle po ay supernatural. Abag po ito sa siyensya o anumang kaalaman ng tao. Kasi Diyos na lang po Diyos lang po gumagawa ng miracle. Tanda po natin yan. Ito po ay gawa ng Diyos, hindi pangkaraniwan, hindi natural. Ito po ay supernatural. It is in the higher realm. Galaw at panghimasok ng Diyos o intervention. Kaya hindi po natin makikita tulad ng mga incurable disease, napapadali pa rin po yan, mga pinanayan ng doktor. Ilan po ang mga taong mayroong cancer na pinanina na ng doktor ka ng buhay because of God's intervention, nagpatuloy pa yung buhay. Yung paghati sa dagat, sinong tao makakahati sa dagat na Red Sea? Wala po, hindi po. Kaya ang miracle po ay sa Diyos lang po yan. Yung mga patay na buhay, at ilan na po lang ito patay na buhay nung pinag-pray? Ilan nakita kong lang po? Nasa wheelchair, ano pa ako mismo? Nagtayo ka naglakaran Oh. Yung mga tinanggihan po ng doktor, kasi ang isip po ng tao, limited. Yung kaalaman ng doktor po ay limitasyon. Ang Diyos po ay supernatural. He is above everything. Kaya nga siya po ay almighty. Yung turning water into blood. Diba sa Genesis? Nung panahon naman ni Jesus, turning water into wine. Kaya, makikita natin, ito ay mga miracle. Yung mga situational miracle, tulad ni Daniel, imposible makatakas, imposible makaligtas. Yung emperor ng known world noon na si Dario, tinatakan na yung kanyang pagkakatapon doon sa luwid ng mga leon para kainin ng leon. Dahil na alam niyo istorya, nauto po yung hari, meron na gumawa ng masamang plano para maipakain sila rin sa leon. Nauto nila yun. Kaya bagamat ayaw ng hari, wala siyang magagawa kasi decree. Ganun po kabibigat ang decree ng hari. Diba, ayaw sana ipapatay
Ayaw sana gawin ni King Dario, kaya lang, naglapitan naman ng mga gobernador, manari. Di po ba, gabi na, ba't si David dito ay naitatapos sa yungin ng mga leon? Di po ba, may pautosan ng Persia, ng utos ng nari, hindi mababalik para magawa. Si King Dario, talagang ipinapos si Daniel sa hilingan ng alipin. Tulong nga ng mga leon. At ang mga leon, bago po magpakain ng tao dyan, hindi pa kakain niya ng 3 days hanggang 1 week. Kaya, 100% garantisado, pag inihagis ka doon, lalapain ka. Lalapain ka. Bakit? Tingnan nyo. Yung later na nangyari, di ba niligtas sa si Daniel? Noong ang inihagis, yung mga plano ng masama sa kanya, nasa ere pa lang eh. Nasa ere pa lang, nilundag na eh. Sabihin ko to, di ba, nato pa lang siya sa bunganga ng leon, nangalong eh. Nagtap, dinakuha na sila ng mga leon. Gutom. Pero, nung si Daniel nandun, hindi mo na siya dinala. Bakit? Kasi na po, because of God's miracle, nanghimasok ang Diyos. Ano ginawa ng Diyos? Nagpadala ng anghel. Di ba, sabi ng hari, Daniel, buhay ka pa ba? Nung umaga na. Sabi nila yun, oo, malari. Nagpadala po ang Diyos ng anghel at tinipon ko ang bigyan ng iyo. Palibasa, wala akong kasalanan sa harapan ng Diyos at sa iyo. Nag-interview po ang Diyos. Ano pa ba? Maraming miracle, wala ginagawa. Kaya ko lang, nakaranas ang miracle. Kapag ang ito, hindi alam ang sakit ko. PGX, isasana ko ng tuta, nahihirapan ako. Dumating ako sa grupo ng mga Christian na nangangalangan ng sakit. O lahat na may sakit, kasang patay. Pagtas ko pa lang ng kamay. 5 daliri, gumano sa likod. Hindi pa na, kamay na ng Panginoon. Bumalik na ako, kinabukasan, nagtrabaho na ako ulit. Nag-resign po ako sa trabaho. Kasi na, hindi ko na kaya ng trabaho. Kasi yung manager ko, sabi, hindi ko na kaya ng trabaho. Sabi na, kumbaga, nag-resign ka na. Masakit ko. Sabi ko, ay papalit mo na lang po ako. Yun sabi, hindi ko naman yung sinabi mag-resign ka. Sabi, hindi mo na kaya magtrabaho, lagi ka nagkakasakit. Sakitin po ako na. Kaya, pero doon pa lang, may miracle lang kasi. Doon sa trabaho ko, aasip ako sa linggo. Yun sa trabaho na, lagi na na-upset sa linggo, gano'n, ganito. Pagpasok ko rin, sabi nyo, manager, awul ka na! Awul ka na! Pero hindi ako matanggal. Nung gumalawag ko, pinabukasan lang yung trabaho. Ang malungkot may mga group of Christians, wala na raw miracle. Naging research sa wala na miracle ngayon. Miracle. Sabi sa Malachias 3:6, I am the Lord, I change not. Right. Wala nang miracle, ba't nagpipray ka pa? Hindi ka ngayon walang miracle, kahit nananalangin sa gumaling yung kamag-anak kong may cancer. Hindi nagpapagod ka lang. Ang dami kong set yun eh. Maraming dapat durugin sa mga naipasok ko sa dapat na kasungalingan. Malachias 3:6. Ano sabi dyan? I am the Lord that change not. E di ba gumawa sa miracle noon? Hindi rin sila babago. Sabi rito, sapagkat, Malachias 3:6, sapagkat ako, ang Panginoon, ay hindi nagbabago. Kaya tayo o mga anak na lalaki ni ako ay hindi na nauubos. Kita niyo.
Hindi ako nagbabago, kaya kayo mga Israel, tsaka ngayon, buhay pa kayo. Panahon ni Parao, inuubos. Lahat ng baby, infant, itatapon sa ilog. Panahon ni Haman, at ng Esther, nauto din yung hari, ipatinin ko lang buong Hudyo. Panahon ni Hitler, ano pa rin, baka mga Hudyo, andyan pa rin. Buhay pa rin. Hanggang ngayon, sabi kasi hindi ako nagbabago. Kung ako nagbago, wala na kayo kasi titigas ng ulo nyo. Diba, kaya na temporary, pinutol sila. Hebrew 13:8. Tanda ba mga ilawan? Hebrew 13:8. Ano yun? Hebrew 13:8. Sino makakita? Basahin mo. Sige, yung meron ka. Babasahin. Si Yesu Cristo ay siya rin kahapon at ngayon. Oo at magpakailan. Oh, may umuupay. Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Oh. Di ba? He turned water into wine. Ang dami na pinagaling ng may sakit. At hindi siya nagbago, is the same yesterday, today, and forever. Tapos wala na raw miracle. Kita niyo sa cellphone niya. Hindi nga sa Romans, they are professing to be wise, but become fools. Yung ganyan, mga magkatalino, mga ibang theologian, ganyan eh. Wala naman na pala yun. Kung may sakit ka, bumili ka ng gamot. Ang Diyos ang papagaling through medicine. Tayo balas dito. But He also nagpapagaling through miracle. So, mga Pilipino, Pastor, basahin mo, Diyos lang nag-iimala. Pilipino. Saka yung miracle po, ba't ang nagkagawa ng miracle? Kasi, aliwanag sa versa, sapagkat ang kanyang maganda, loob, ayaw magpakailanman. Mababasahin natin ulit. Ang Diyos, kaya nag-iimala, kasi magandang loob siya. Mababasahin natin ulit yung Psalms. Therefore, sa kanya na gumagawa mag-isa ng mga dakilang kababalaghan sapagkat bakit daw gumagawa siyang great kababalaghan? Dahil kababalaghan, miracle, himala. Mas matindi nga yung kababalaghan. Mas matindi. Mas matindi pa sa miracle, kababalaghan. Talaga imposible. Hindi, kumbaga, out of this world. Sa kanya na gumagawang mag-isa ng mga great, dakilang kababalaghan. Sapagkat daw ang kanyang kagandahan loob ay magpakailanman. Kung ang kagandahan loob ng Diyos forever, edi meron kayo forever din. Baka naman sa ekspresyon ng Bible, mga kapatid, mga nag-medicine ng mga sa kakulangan ng pag-aaral sa Bible. Kaya iba nagtitiis na ako meron great Christian researcher na mabuting pagkakaroon. Kanta na yata po yung nagtitiis sa wheelchair. Baga mahirap yung tinanggap mo na yun na walang hirap na yun. Ano ka sa wheelchair? Ba't hindi mo i-try? Why not try? Nagpapay ka, tumawag ka ng mga Christian elders. Hindi ka pa rin nakatay. Okay, wala tayong gagawa. Pero pinaniwalaan mo na kagad. Kaya Diyos po ay nag-iimala pa rin yun, mga kapatid. Kung ang kaaway man ay mag-miracle, kasi ang kaaway nakakapag-miracle, kaya lang tapos. Diba, si Moses, ginanon yung tungkol, naging ahas. Ginawa naman ng mga magician ni Parao. Inihagis ko na yung mga tungkol niya, mga naging ahas din.
pinagkakain yung tungkol ni Moses. Tapos, ginawang tubig, yung tubig, ginawang ni Moses, dugo. Yung mga magician ni Parao, ginawang tubig din, ginawang dugo din. Tapos, si Moses nagpalabas ng palaka, yung mga magician nagpalabas din. Palaka. Hanggang pangatlo lang sila. Tapos si Moses, ginawang puto yung buong buhangin sa Israel. Wala nang magawa yung mga magician. Sabi ng mga magician, mahal sa Diyos na po ito. Wala na, hindi namin kaya ito, gagay ko lang kami. Hanggang pangatlo lang kami. Tapos si Moses, ano pa ginawa? Ang dami. Ginawa ano na mga balang. Wala na, hindi na makasunod yung mga magician. Nagpakaroon ng dilim na nasasalat. Matinding kadiliman na nasasalat. Wala na rin wala na hanggang pangatulong sila. At si Moses, ano ginawa? Siyempre, sa pagpagitan ng Diyos, nagpakulog. Kulog ng kulog, sabi ni Parao. Sige, bahit ko yun yung kulog. Nagpaulan ng granizo, nagpaulan ng apoy. Hindi na maabol. Suko na sila. Sabi nga ng mga magician, mga nangalit, naliri na po ito ng Diyos, baka wala na sila. Kaya meron din counterfeit miracle. Ang counterfeit miracle, pagka pinapray ka, akala mo gumaling ka, hindi ka naman dadalhin sa Diyos, dadalhin ka sa Diyos-Diyosan. Pero yung bago kayo pag-pray, sasabihin mo muna, may magsisisa ng kasalanan, yan ang naglamin. Minsan kaya tayo ng sakit eh. Isuko natin buhay natin eh. So, bago namin pag-pray. Yun, hindi yung basta tanggap tayo ng pagdap. Kailangan titigin din natin. Discern every spirit. Ang Diyos po ay mayroong kami nagpadala pa nga si Moses ng bukol eh. Pati yung mga magician, puro bukol din. Nagpadala ng puto, pati sila may puto. Hindi nila kaya. Ngunit meron pong mas malalim ng miracle. Maganda po yung natural miracle. Yung mga ganyan, solution sa problem, miracle din yan. Dividing the Red Sea. Ang Diyos nagpapabaksak ng apoy. Mga miracle yan. Ngunit meron mas malalim ng miracle kaysa dyan. At mas importante, ano yung miracle na yun? Yun po yung miracle of change heart. Miracle of change heart. Tanda po natin, nabagay ko kami na ang himala po ay gawa ng Diyos, hindi gawa ng tao. Yung ang born again experience, miracle eh. John 1:12-13. Ang lahat ng sa kanya nagsitanggap ay binigyan niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Hindi sa pamagitan ng gawa ng laman, kundi gawa ng Diyos. Miracle gawa ng Diyos. Kaya lang being born again experience, it is a miracle. Tingnan niyo yung mga Israelites. Nakaranas ng maraming miracle. Natural miracle. Nakaranas ng katakot-takot na sobra-sobrang miracle. Pinatawid sa dagat, ganito, gano'n. Pinatay ang mga Egyptian. At nung binibigay na ng Diyos yung Ten Commandments, at si Moses nawala ng 40 days and 40 nights. Dahil tumatanggap ng Ten Commandments sa Diyos sa bundok ng Sinai. Ano ang ginawa ng mga nakaranas ng miracle? Pagka ikaw nakabase lang sa miracle, dahil tinugon yung prayer mo, nasolusyon na yung problema mo. Hindi ka nakabase sa Diyos. Mababaw pa rin po yan, dahil karapanan. Hindi tatayo yan sa storms of life. Hindi tatayo kung nakabase ka, yung miracle lang, blessing yan. Gusto natin yan. Ngunit kung dyan ka lang nakabase, siya lang tayo nakabase, it
cannot stand sa mga hampas ng buhay. Sa mga mabibigat na testing, it cannot stand. Makakatulong yan bilang maalala mo, ikaw siya pag-iiman na pa rin ang Diyos, pwede yun. Kasi ang foundation mo, Diyos. Pag hindi ito sa foundation natin, wala po. Mas malalim yung miracle of things heart. Kaya bakit ko mga yung born again experience, true born again experience is gawa ng Diyos. Mismo pakita ng laman, babasahin natin. Marami yun. Kaya ikaw person of miracle ka na eh. Yun mo dati ka chismoso eh. Hindi ka na chismoso. Wala yung pulis. Hindi lang ang pulis. Ganito ha. Kumakain sa restaurant ng inchik, pinagbabayad. Dumating ang pen, nagbayad. Mag-isip, nagbayad po siya ng corporate. Ha? Sabi mo nila, okay na. Tanggap na natin, ganyan. Ganyan, pulis. Walang sawahin lang, makulong ko dito. Okay na yun, kahit may nagkabayad. May pabawal pa yun. Kasi kanto niya sa uwi na din ang babayad. Nagbayad. Kaya lumapit si Kabis eh. Okay na, magpuhan. Basta ikaw lang, patay, okay na. Hindi yun, pabayad po ako. Hindi na okay na lang eh, okay. Hindi yun. Bakit ikaw bayad pa? Kasi po, muna rin ako. Nagkaroon na po ako ng miracle of change, kaya babayaran ko po itong aking. You see, the greatest miracle is the miracle of change, Sabay, jalan natin. Ibang puso natin, may change na talaga. Miracle yan. Isang pamilya na isang pumpon ang gulo ng buhay. Pagbukas na ng bintana ng talapagarelo, buhay. Ganito ka, pagdating nyo talaga, hindi maganda yung sama ng mga relative. Lahat nakakilala ng Panginoon. Nakakapit sa isang Christian gathering. Pagbukas ng bintana, hallelujah! Sabi naman sa kanila, praise the Lord! Kita nyo, nag-iba na. Kasi napakahalaga yung miracle of change. Gagawa ang lahat ng sa kanya'y nagsitanggap, ay pinagkalooban niya sila ng karapatan maging mga anak ng Diyos. Sa makatuwid bagay, ang mga nagsisisampalataya sa kanyang pangalan, na mga ipinanganak na hindi sa dugo, ni sa kalooban ng laman, ni sa kalooban ng tao, kundi ng Diyos. What an experience is the act of God. Miracle. So, tandaan ko natin, kung tayo nakabasa lang sa miracle, paano kung bumalik yung sakit mo? Ako dati ko naranasan ng miracle. For 16 years, dati ko naranasan ng miracle. Ayun na, bumalik ako. Talaga akong mapakakamay ng Panginoon. Tapos, yung sa Simona, imposible. Pinaglaban natin, miracle po yun. Basta, divine intervention, miracle po yun. Lumating ako sa ating pagsubok, spiritual warfare, 16 years ako nagpastor, nakaranas na maraming miracle. For less than 60 seconds, meron ba talaga ito? 16 years ka nagpastor, tapos meron ba talaga ito? Kasi ang pundasyon ko naman ito, less than 60 seconds lang naman yun. Sige ito. Sa mga servant of God, sa mga close, may intimacy with God,
Pag dumadaan siya sa matinding pagsubok, kaya na, para bang weird na, para bang ano ba ito, Lord, totoo ba ito? They only need explanation from God. Sapat na yun. Dumadaan ako sa matinding pagsubok, nabasa ko sa Bible, bago ko pang yun na, diba, pinessage ko sa akin, tinetest ka na aking salita. Pinadaan kita sa testing na aking salita. Ganun po ba? Sige, yun naman pala. Sige. Yung kasiyahan mo yun. Si John the Baptist, nasa matinding depression. Ba't niya ako nilalabas niya siya? Tandaan mo, the great man of God. Makikita tayo sa foundation natin, bibigay tayo. John the Baptist, binautismohan si Jesus. At nakita niya ang Espiritu Santo na bumababa na parang kalapate. Narinig pa niya, "This is my beloved Son, whom I am well pleased." Nung nakulong na siya, ano nangyari? Puntahan niyo mga sa Jesus. Tanungin niyo nga kung siya ba talaga yung Savior. Nakita niya nga, nagsalita ng Ama. Yan na, totoo nga. Nakita pa ng Holy Spirit. Siguro liwanag, dahil na bumaba. Tapos, nagaling na mga kapatid. Ngunit, just one explanation. Panginoon, sabi ng pastor namin, si Daddy Baptist, ikaw ba talaga? O, nahihintay pa kami. Kasi ba't ganun, Panginoon? Hindi mo lang ginagalaw. Di ba foreigner mo yan? Nag-include sa iyo na. Ba't di mo ginagalaw? Hindi mo lang pinadala si Tomas. O sino man sa apostol mo? Ba't wala? Sabi niyo kay Juan. Sabi mo, pinagagaling. May sakit. Pinangaral ng Evangelyo. Binabago ng mga patay. Yung mga may sakit. Pinagagaling. Sabihin niyo. Sinabi niya. Rabay dyan. Sabi ng Panginoon. Sa loob-loob ng God. Yun ang gagawin ng Savior. Kapag isip-isip niya, tapos na yung aking history. Natanggap na niya. Madali naman makaintindi at totoong servant of God. Just one explanation. Sapat na yun sa kanila. Kaya, siya to rin, madami yan, di ba, sa physical crisis. Kailangan may explanation together. Minsan mapo-question ka talaga eh. Sabi mo nga, kung hindi mo kilala ang Diyos sa kanyang sovereignty at sa kanyang mga pamamaraan, nag-iisip ka sa Diyos. Kasi ginagawa ng Diyos mo ng gawin. Kasi Diyos yun. Ba't ang bottom line nun, mabuti? Kaya lang hindi natin maabot. Tulad ng isang lawyer na napakabait, humble. Ang dami na tutulungan. Baka sa sobrang dami na natulungan, kaya nga siya nagkagayon-ganyan. Tapos po, kung hindi mo kailangan Diyos, mag-iisip ka sa Diyos. Of course, wala naman dahil sa... Kaya, yung dalawang preso sa noong World War II, ginawa ng German officer para makatipid sa bala. Meron doon isang preso din. Naniniwala siya sa Diyos. Para makatipid sa bala, yung dalawang preso, pinagtaling magkatalikod. Magkatalikod ba? Magkatalikod. Tapat yung ulo nila. Tapos pinapat ko na sa bumangan ng bayan. Boom! Lagpas siya sa kabila. Patay pareho. Sabi lang ko, pwede palang pumatay ng tao kahit ang bala lang. Sabi nung natin naniniwala sa Diyos, there is no God. Pinapahintulot yung ganong bagay. Nanginitiis ko yun. You see, pag hindi mo kilala ang sovereignty of God, magkikisod ka sa Diyos. Diba, marami nagpo-question. Kung meron Diyos, bakit ganito? Bakit ganun? Kaya kung nakabase lang tayo sa miracle,
na nakatulong sa atin. Hindi yung intimacy with God na tulad ni Shadrach, Meshach at Abednego, itatapon ka namin sa apoy. Kung sasabi kayo sa bas sa Diyos, sa kami niyanda, sabi ng mabulo sa sabi ng dalawa, kahit itapon kami sa apoy, liligtas kami ng Diyos. Kung hindi man, sa Diyos pa rin kami. Yun. Yun ang faith. So, be serious with God. Mga kapatid. Be serious with God. Mabuti ang Diyos eh. Pero, dami natin, titigas ng ulo natin sa pagsunod sa Diyos. Samantalang, on the other hand, ang Diyos ay magandang loob. On the other hand, nakakatapot po ang Diyos. Sabi niya, kayo matatakot, sa mga ng katawan, matakot kayo doon sa Diyos. Hindi lang katawan tayo pa kayo, pati yung impyerno. Ay, kaluluwa itapon sa impyerno. Kaya nga, pagka mananalangin tayo sa Diyos, lalapit, pagkaroon tayo ng holy reverence. Kumbaga, kasi nakakatakot ang Diyos ng dapat. Naranasan po kaputihan ng Diyos at dati. Pero nakakarapan din po ang Diyos. Pag inaharap na ako sa batin, ayaw ko na. Sinasabi ko sa iyo, ipapaharap na naman sa akin sa akin. Ang hirap labanan. Pero inaharap ko. Katulong ng Diyos. Kaya, magkaroon po tayo ng seriousness with the Lord. Okay, ang Diyos po ay magandang Diyos. Tanda po. Kasi may mga karanasan weird eh. Diba si Job? Kilala niyo naman si Job eh. Mawala ari-ari ako. Mawala yung 10 anak mo. Mawala yung kalusugan mo. Diba? Kung di natin kailangan ng sovereignty of God, ano ba ito, Lord? Nag-record na ako sa'yo, ganito. Yun, kaya. Okay, baby, sa ating karere yan, yaman. Or even miracle. Accept miracle as blessing of God. Bumasalita ka, yan ang kabutihan ng Diyos. Pero andito po rin yung intimacy. Dapat yung intimacy. Kita nyo sila, John Huss, yung mga Catholic Christian na born-again. Dahil nag-preach siya ng truth, sinunod siya ng buhay. Sinunod ng buhay. Ng sarili na natin. Pero hindi nila tinatanggi ang pananampalataya. Eh, paano kung nandun ka? Sa ganun situation. Lalo na ngayon, tribulation is coming. The mark of the beast. Malapit na. Kaya mapakalala po tayo sa pananampalataya na ito. So, again, God is good. Kahit na dumanas yung mga gano'n para bang ano ba yung kamatayan sa masaklap? Masaklap na kamatayan. Tingin si Esteban, di ba? Puspos ng Espiritu Santo, tapat sa Diyos. Ayan, pinagbabato hanggang sa mamatay. Eh, bakit sila ay nakapagpuli pa sa Diyos sa kabila? Di ba, sabi nila, si Esteban, mamalapit na mamatay, ay tumingin na siya. Nakita niya ang kalawalatian ng Diyos. Nakita niya si Jesus na sa kanan ng Ama na nakatayo. Ano sabi ni Esteban? Panginoon, yung mga bumabato mo sa akin, pamaya mo sa akin. Don't charge what they did to me. Pamaya mo yun. Kasi pag nakita mo kalawalatian ng Diyos, wala na yun eh. Pag nakita mo glory ng Diyos,
Wala yun, binabato ka, may sa mamatay. Wala yun. Pero mo nasabi pa ni Esteban, huwag mo na i-charge yan, Panginoon. Kung pagkapagayaan mo na sila, kasi nakita niya ang glory of God. Yun po ang susi ng mga Christians na nakaranas ng glory ng Diyos. Wala na lahat ng ginawa sa tao masama. Lord, wala na yun, pagayaan mo na. Kayo, pupunta na yung sa langit Yan po ang miracle of change sa mga tao ng miracle of change mahal na ito sa Jesus. Dito nyo, nakita na sa Jesus nakatayo. Pinibigay siya standing ovation. Alam niyo yung standing ovation? Sabihin yung parangal na, di ba, pagka dito po ang tingis kasi si ganito. So, nila po, pinagpipitagan tao, di ba, parang kakalain tao. Pero pag tumayo yun, pag matindi tao, matindi tao yun. Kumbaga, may ginawang great malaking kami yung bagay, yung tayo, kita niyo pag tayo, kung sinabi ni, Esteban, Panginoon, huwag na i-church sa kanila. Ito, patayo. That's my goal. Yung pag miracle of church heart, yung ba kasi nakatingin ng miracle, yung mga spectacular thing, yung lang sa act of kindness ng tao, miracle. Yung pagpagandahan ng tao, miracle po na may pinadala sa iyo ang Diyos para tulungan ka o sa tao nagpagandang loob sa iyo. It's already a miracle. Miracle yun. Minsan, tinitingnan natin kung ano, bumukal mo pa. Yung ulam, biglang na nag-14 crores. O yung mga lupa, biglang ulan. Okay yun. Pero isang act of kindness ng tao. Miracle po yun. Mga kapatid, miracle. Yung sinasabi ko inner miracle. Isang batang gusgusin, dumi-dumi, gutom na gutom. Yung pilay-pilay. Tapos, may nagtitinda ng donut, may ice cream. May gutom na gutom siya. Nakatingin siya doon sa statue. Kaya yung mga sa likod, doon. Nagugutom siya. Nakikita siya sa mga sa loob. Gusto ba ng donut? Gusto ba ng donut? Wala po akong pera. Wala po akong pera. Opo, kaya ako akong pera. Tumuhay ng mga balang. Tumuhay ng donut. Ibigay sa sito ko. Sabi ng bata, Mama, Diyos ka ba? Mama, Diyos ka ba? Miracle. Kasi alam mo bata, ang Diyos mabuti. Ang Diyos mabait Kaya yung mama, ang pagkamalay ng Diyos. Because act of kindness is already a miracle. Kita nyo. Doon sa ginawa ng mama, akala niya Diyos. Kaya kung mayroong tao na mabuting tao, mayroong kindness sa puso, sa buhay, sa galaw, sa karakter, etc. Miracle po yun. Miracle yun. Hindi naghihintay pa kayo ng ganito. Tingnan niyo, naglalakad po si Nathanael. Sabi ni Jesus, narito ang isang Israelita na sa kanay walang daya. Isang tao, si Jesus nagsabi, narito si Nathanael, isang tao walang daya.
is a miracle. Bakit? Maraming tao ang gawin na eh. Sabi, ang puso ng tao napakasama. Tapos naglalakad si Bartolome. Bartolome din ko yun. Narito ang isang kulay na Israelita na sa kanya walang daya. Okay, sa nyo, may miracle of change heart. Kaya sabi sa Jeremiah 17:9, ang puso ng tao talagang napakasama. Tapos narito ang isang tao walang daya. Ano? Pinagmamalaki ni Jesus. Meron mas malalim na miracle. Kaya tulong niya, miracle person eh. Pag lumapit ka ito, ang kanyang tulong na makukuha mo. Yun ang miracle niya, hindi natin nakikita. Wala tayong pambayad sa lawyer. Tinulungan tayo, walang bayad. Lord, salamat po. Okay, galing sa Diyos. Miracle na yun. 147. Nakita ni Jesus si Natanael na lumalapit sa kanya at sinabi ang tungkol sa kanya, narito ang isang tunay na Israelita na sa kanya walang daya. And thank God for the miracle. For the last 2 minutes, the miracle. The miracle ng Diyos, 9. Anyway, si Bartolome, bakit kailangan ng Jesus? Kasi meron siyang miracle of things heart. Meron siyang miracle of things heart. Si Paul, sabi ni Paul, ako ang hari o pinuno ng mga makasalanan. Kasi nagpapatay ako ng Kristiyano. Former hater, persecuted, ano nangyari? Sino ginamit ng Diyos para, hindi na, Paul is full of love, full of mercy, full of grace. Siya nagturo ng grace and love of God. Oh, pero pag because of miracle things ha. Kaya huwag tayo basta titingin sa mga spectacular na ano, okay po yun. Hindi mas malalim pa doon. Kung meron kang kapatero ng buting tao, alam mo kayo din. Miracle person yan. Mahalin mo yan, miracle person yan. Kaya naman ka makakita mo. Hindi ko mapandaga. Hindi na po kanya pagmindaga. Hindi na po wala ng apoy. Pero yung kanyang kindness, man Lord, it's a miracle. Miracle. Miracle tuyo. Kapatid. Yung mga barbarya, tingnan niyo mga barbarya. Ang barbarya po, mga ano po yan, wala silang itigil, wala silang barbarya, parang barulo, sabi, ito na, kasi mamalakas siya ng aral. Pero nung napadpad doon yung barto nila Paul, sabi, at di kawasang kagandahan loob ang pinakita sa kanila ng mga barko. Yun niyo po, mga uncivilized people. Biglang pinakita sila ng kagandahan. It's a miracle! Babasahin ko Acts 20. Masasabi po dito. At nang kami mga katakas na, kasi binagyo sila yung barko nila nang gumawin na lang sila sa isla, na magkagayon na napagkarastas namin ng puloy, tinatawag na Melita, Malta, o ngayon na. At pinagkakitaan kami ng di karaniwang kagandahan loob. Extraordinary kindness ng mga barbaro. Kapag sila'y nagsiga,
tinanggap kaming lahat dahil sa ulan, yaon, at dahil sa ginaw. Kita nyo, nung kasi lumangoy sila, pupuntang siyo, umuulan, taginaw, nagsiga yung yung parang nainitan po sila. Sabi rito, pinagpakitaan kami ng hindi karaniwang kagandahan loob, extraordinary kindness ng mga tao na pinagkakahanan, ng mga savage, ng mga walang bundan, ng sinragkanda, biglang naging pumuputin tao. It's a miracle. Kaya nga, of kindness po ng tao, miracle yun. Miracle yun. Magabi ng miracle. Wala ka, pinapuntan ka. Miracle yun. Maraming tao ay tikon. Ang hirap kamutan. Sabi nga ng narinig ko, dalawang bagay lang makikilala ng tao. Nakalimutan nga ng isa. At yung pangalawa, pagkimuntanan. Yung mga kilala ng tao. Sabi, pwede mo ba? Wala kami yun. Wala yung pera. Kaya pinamuntan ka. It's already ako kindness to me. O, pag ka na pinamuntan, mabayad ka. Bakit? Una-una, pumunta ka ng magandang loob eh. Tapos, inunta mo ng pera niya. Tapos, hindi mo babayaran. Kumbaga, sulat mo sa sa ikalawang buwan na. Pagsigin mo. Bakit? Dinala mo pa sa pala na. Usapan natin sa ikalawang buwan. Isa pa lang ang buwan eh. Sa mga ko, hindi na magbabayad pag nagdala yung buwan. Ano naman iba? Sa katapusan. Alam mo na. Kalasapunan ng mundo. Pero naman iba. O kailan ka magbabayad? Hulog ako. Kailan? Subaduhan. Mag-uulog ka siya. Subaduhan. Sabaduhan, hindi pala sabaduhan. Yung sabaduhan, subaduhan. Wala nang bayaran. Kaya mga kapatid, gantihan naman natin ng kagandahan loob. Yung mga inutang natin, noon pa, pag nagkapera tayo, bayaran natin, bayaran nyo. Kasi umutang tayo ng utang na loob eh. Umutang tayo ng pera nila eh. Umutang tayo ng resources nila eh. Tapos, meron ka na, hindi mo bayaran. Hindi ka bibigyan ng ng standard of ratio. Na pagdating mo sa langit, paparap-parap ka na ito, binigyan sila ng di kawasang kagandahan ko. Tapos, bago nagtitipo ng pampalikit, tinuklaw siya. Akala naman yung mga barbar, masamang tao siya. Nakatakas ito sa bagay sa kwarto, sa nasirang kwarto. Kaya lang, hindi pinahintulot ng katarungan kasi mabuhay. Kasi kinagat siya ng anak. Kita niya yung bago kahit pa paano, naintindihan yung katarungan. Hindi pinahintulot ng katarungan. Ito, babatay natin yung katarungan. Ang katarungan ay Diyos. Pero, mga api na silang tao. Kasi, ito ng barbaro, naintindihan katarungan. Hindi pinahintulot ng katarungan na buhay siya. Kaya hinihintay nila si Paul namatay, no? Sa pagkakamula. Siguro sa dialect nila, hindi na mamatay. Hindi na mamatay si Paul. Ginamit ko yung tinapos sa sabi naman, Diyos to. Diyos to tao ito. Kinagatan na sa inyo namatay. Marami pa eh, ba? At nakita ng mga barbaro, lampasan natin yan. Gayun man, pinagpagdipo niya ang hayop, si Polto, sa apoy at siya'y hindi nasaktan. Ngunit ka naman hinihintay na siya mamaga, lampasan natin. At sa mga kalapit ng dahon yaon, may mga lupain ang pangulo ng pulong yaon.
na nagngangalang Publio na tumagal sa amin at nagpupuk sa amin tatlong araw na may kagandahan yung tribal leader doon, pinupuk din sila ng kindly. Another miracle. Kaya ito magpapasalamat tayo. Nakatingin na tayo sa mga spectacular. Bulang nakita, okay. Pero yung mga ganyan pagandaan doon, wala na sa tayo eh. Dapat, tatawin natin utang na loob. Ano nabi ito? Kaya pinupok sila tatlong araw na may kagandahan loob. At nangyari, nararatay ang ama ni Publio na may sakit na lagnat na iti. At pinasok, ano ba yung iti? Alam mo yung iti? Pagkaso ba yun? Nangyari, nararatay ang ama ni Publio na may sakit na lagnat at iti. At pinasok siya ni Pablo at nanalangin. At nang may batong sa kanya, ang kanyang mga kamay ay siya binagaling. At nang magawa na ito, ay nagsiparoon naman ang mga ibang may sakit sa puno. At pawang pinagaling, dami ang pumunta kay Kupon. Kami naman ay kanilang pinarangalan ng maraming pagpaparangal. Ayun na naman, pinarangalan sila. At nang nagsilayag kami, ay kanilang inilulan sa tao ang mga bagay na kinakailangan namin. O, kita nyo? Nung alis na sila, inilulan ni Paul ang mga barbaro, yung lahat ng needs nila. At nang makaraan ng 3 buwan ay naglayag kami sa isayan. Kaya nangyari. Because of their kindness, Malta became Christianization. Malta po yan. Sa Europe yan. Eastern Europe, Malta. Magaganda tao. Nakakita na ba kayo taga Malta? Yung mga, kasi pag nanonood ako Miss Universe, Miss Malta! Magaganda tao. Mga blood hair din sila. Parang puti din. Kaya, naging Christian po ito, mga ito. Mga kapatid. Bakit? Dahil sa kanilang kindness, tumuhan sa kanila. Kagaya ang Malta po, Christian po siya. Parang Philippines. Kaya, kung hindi nagkakamali, nandun si Nina Uy sa Malta. So, yun po mga kapatid. Mas malalim na kapatid. Yun ang kailangan sa heart na nababago yung puso natin. Kaya puso matigas, naging malambot. Nasabi ko last week, yung mga puso, ano naging punan yung last days? Kaya magpapakapagtagtan sa Panginoon. And let us continue to act kindly with one another. Mag-isa, pwede ng Panginoon. Okay. Yun lang siguro ang gusto ko, naging wala ko rin kayo. Kaya sinabi ko mag-miracle kasi meron ako nararamdaman yun. Ilan ang araw na eh. Parang ako mag-tutulog dito. Kaya na hindi ko maano ang mensahe. For the last 2 minutes, gumalaw ang Diyos. Nawala rin nararamdaman ko. Nakapag-preach ako ngayon. Ang miracle po yun. Simple. Hindi mo kagagay. Hindi bumaksan ng 1 billion. Pero nawala yung sakit, nawala yung iniinda ko. Miracle po yun. God is still doing miracle. Today. Ang miracle kailangan mo. Kailangan natin ang miracle. Yung miracle kailangan natin. Laging ganun po para sa Diyos. Mas kadalasan, next ko dumarating na 2 minutes. Kasi yung mga po sa luto na ako nagkapapunan. Yung tuwa ko kami na kayo, salamat po Panginoon. Kaya ako ang dito rin. Mga kapatid.
Ano nilagay natin? Hinihigit sa Diyos. Naalala ko, ito naman nakakatawa lang. Sabi naman sa baby, yung parlor. Ano sila, papanin mo lalaki. Si Manang Indonesia, pumunta sa akin parlor. Siyempre, magpapaganda. Sabi ko, Mama Indonesia, we are not tira-tira-tira. Hindi mo kami tira-tira-tira. Ibig sabihin, inalala, mukha na Mama Indonesia, wala na rin medyo. Ang tira-tira-tira sa akin. Nagawin naman, hindi perfect po. At least yung true faith and acceptance of Christ. Yun lang naman yung sabi ng Bible eh. Binigyan para matangkalin na ako. At continually, ay imamature tayo ng Panginoon. Hindi yung, ay, born-again ko yan, ba't ganyan, ba't ganito, ba't di perfect. Kaya naman sa kasabihan na nakikita ko eh, Christians are not perfect, but only forgiven. Mga pinatawag natin. And becoming perfect, gently, slowly. Kaya pupunta naman sa perfect. Pupunta tayo na. Ganun po tayo. Ilan naman po hinihingi natin sa pagkakataon po tayo sa Diyos. Matakot po tayo sa Diyos. And let's love one another. Not destroying one another. Ano ba naman yan? Ganda na. Message lang sa atin eh. Diba? So that the world may know you are my disciple if you love one another. Kung mahalin nyo ang isa't isa, hindi kayo gagawa ng hindi maganda sa isa't isa. Kung sana pasok dito, diretso sa puso, hindi naman sa kabila. Maraming lagi natin narinig ito eh. O di ba ang ganda nun? Nangamahalan tayo sa isa't isa.